Tapos inilagay natin ng soil. Testingin natin kung maganda ba ang soil na 10W40, yung shifting, yung power. Yo, what's up mga peng? Papangin tayo ng gulong. 30 na lang pala ang... 30 na lang. Kaya pala mataw-taw eh. Ayan, nagpatulong tayo. Kaya naman natin, kaya lang sa mga sanay na yung maglalagay ng hangin. Tapos bibigyan natin siyang sticker. O, bomba. Tapos yan, kaya sa vlog. Nakakailang itong Wipro na anti-pag natin. Yung pinaka-screen siya. Nakakailang. Kitang kita ko sa visor ko eh, no? So ngayon tetestingin natin ang ating motor na bagong change oil. Inilagay natin lang is soil. Ayan, dito tayo. Bawal baran itong kanan eh. No stopping anytime dito. Yung kanan pumuntang Calero. So far so good naman yung shifting ko. Hindi pa ako papalya. Ayos tong langis na to hanggang ngayon hindi pa uminit yung egg balls ko. So far nararamdaman kong init sa motor na to. Wala na change oil, yun nasa makina. Testingin natin kung maganda ba ang soil na 10W40. Kulay black yung yung takip, yung shifting, yung power, saka pag uminit na yung engine. Kung hindi magbabago yung performance. Naka full power mode tayo and traction 1. Dito sa modes na to ay madali mag-init pag binira mo ng binira or winaswas mo. Kung sakto lang yung no, yung hangin ko sa gulong. 32 sa harap, 36 sa likod. Pag 34 matataw siya no. Yan, lalo na yun sa mga uneven roads, tapos may tapal ng asfalto. Check natin shifting dito. Pati nagbabike napapalingon. Sa oils kapag hindi pa mainit, maganda pa yung shifting or yung performance ng motor or engine oils.
Saka napaka-responsive niya, no? Bawat gear. Alright, binuksan ko yung camera ko. Ano eh, merong checkpoint dito. Minsan may checkpoint dito eh. Alright mga penyo, 8:30 na. Mga 30 minutes na tayo pamaneo from Morong Rizal to Tanay Rizal, Sampaloc. So bago yun mga penyo, pupunta tayo sa Labiu Mountain Resort dun sa Infanta, Quezon. Malamang uulan dun. Alam niyo naman sa Infanta, Quezon, mataas yung lugar, palagi umuulan. Naka 6 gear ako. Ang responsive pa rin. 9G yung takbo. Responsive pa rin yung motor kahit na medyo winalwal ko pagpunta rito. Ano yata ito? Suzuki JSX-S. JSX-R pala. JSX-R 150. Alog. Ang tagal ko nang dilag ng motor eh. Nalibatan ko na magsungkit ng quick shift. Baka lang ibabaan ko pa yung cambio nito. Konting adjust pa. Maluwag eh. Mga pengo, subukan natin shifting dito, quick shift. Pinaswas natin para uminiting engine. Tingnan natin kung okay na okay ba yung performance ng engines. Malalaman mo kung maganda yung oil kapag naka 500 km or 1,000 km. O this oil, AMSOIL na US brand, ginagamit ng mga big bike. Nagpapomba. Usually mga ganito, malalaman yung maganda yung oils, lalo na't mahal. Hindi rin biro yung presyo ito. Nasa 600 pesos ang isa. So 4 yung binili ko, kaya nasa 2,400. Pero hindi ka man naubos yung 4 US quart. Ano lang, may natira pang 700 ml. Kaya magagamit ko pa yun, yung natira. Pagpalagay yung 1.8 to 2,000 yung change oil plus ano pa, oil filter. So malaman 2.5 ganyan. Mahal ang maintenance ng ganitong motor kung araw-arawin nyo. Pero kung weekend bike lang naman ang motor nyo, aabot ng 4 months, 5 months yung change oil nyo. So not bad naman sa big bike. May nakikita ko mga rider or mga big bike, lalo na yung Ducati. Yung required nilang langis sa Ducati
Shell. Shell in recommended nila. For my experience mga paingo. Kung ultra naman yung Shell, okay lang naman. Okay naman siya. Ano yan, tested na yan. Pero kapag yung blue, yung AX7 long ride, no good. Huwag nyo gagamitin yun, yung kulay blue na Shell. Noong 2021 na-testing ko yung Shell long ride. Kasi nga long ride, sabi niya 3,000 to 5,000 km yung change interval. Pero nung tumagal sa akin yung Shell long ride, isang marilaki lang. Ayaw ko na kasi mainit, maligas-gas, para maingay yung makina. So far naman to, hindi naman maingay yung makina. Ang maingay lang yung pipe ko, yung exhaust. Kaya recommended ko baka ito, Amsoil. Marami na rin kasi gumagamit nito ng mga naka big bike, yung Amsoil 10W40, para hindi masyadong hindi masyadong malapot. Pag nagtaas kayo ng viscosity, malapot, mahirap ikutin, maapekto na yung performance. Palagay ko yung na-essential ng owner nito na pinagkuhanan, baka Shell or kaya Motul 300B. 300B yung pang racing, yung 100% fully synthetic. Ito naman 100%. Kaya lang yung pang racing kasi hindi mo pwedeng pang araw-araw. Baka nga yung nakalagay doon, yung 300B, hindi man sa yung reputation ng Motul, inaayon yan sa paggagamitan kasi, no? Kung pang racing kasi, one time lang yan, isang ikot lang na sa racetrack, saka mahal pa. Pang racetrack lang kasi sobrang nipis, sobrang labnaw. Kasi sa racetrack kailangan walang masyadong viscosity, kapal, para pag umikot sa racetrack, diba, nag-warm up siya ng isang ikot sa racetrack. Kailangan maganda na yung takbo. Habang umiinit, lalong lumalabnaw yung mga langis. Pero sa mga mineral or semi-synthetic, habang umiinit, lumalapot. Katulad ng PowerTech na ginagamit ko sa Aerox ko. Habang tumatagal, lumalapot yung langis. Kaya pag naka 1,000 or 2,000 na, parang ang bagal ng tumakbo ng scooter ko. Pero ito naman maganda naman yung shifting ko. Sa banking kasi kailangan mo ng low gear. Pag low gear, mabilis mag-init ang makina. Kaya dito makikita yung performance ng isang langis. Pagbaba, sasabihin ko sa inyo. So for now, pumunta tayo sa Laview Mountain Resort. Yan, alright mga pengo, mag-alas 9 na. Dito na tayo sa Infanta. 8 AM tayo umalis sa bahay, tapos nagpagaspak nga tayo So isang oras na yung ride ko. Ang bilis Dito Laview. Breakfast lang tayo dito. Saan ka tayo paparada? Pwede dito. Sige, thank you.
me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. Yun, alright mga penyo. So, nandito tayo sa Laview Mountain Resort. Bago yan, yun ang view. Yan ang view. Check natin yung macchiato, 160 pesos. That's all day breakfast, 200 pesos. Kahit ano. Meron na siyang garlic rice, egg, and side dish. Pwede mag-overnight dito kung gusto niyo ng magandang place. Yun na yung macchiato natin. Yan. Tignan niyo yung teeth ko. May pangilo. Wala na akong teeth sa baba kasi i-dedenter natin to. Dentures pala. Denter. I-dentures natin o postizo. Game. Na-mix ko na yung macchiato. Good. Good. Habang kumakain ako, grabe oh. Check natin tong lugar na to, no? Yan oh. Ang ganda ng view sa likod, oh. Kita ba? Yan. Yan nasa likod ko. Alright. Okay din pala price nila. Kahit na gantong kaganda yung lugar. Kasi dun sa Tani Highlands, mahal daw eh. Mahal daw yung kanilang pagkain. Tapos parang may entrance pa yung dun eh. Pagpasok mo, may entrance fee. Saka dito mahangin. Mahangin siya. Right. Ganda. Magandang punta rito ng mga gandang panahon. Lamig ng hangin eh. Pagkain natin dito ay egg, spam, garlic rice. Meron tayong isang garlic rice. So, right. Kain na tayo, kain. A few minutes later. Nasa Laview Mountain Resort pa rin tayo. And nagduduyan ako. Ayun na. Tapos makikita mo dito. Ayun na. Ang ganda ng view dito. Alright. Napaka-presko dito. Ang ganda dito. Ang ganda ng view. Ang lawak. Kaso lang hinihingil ako doon. Wala sa kainan. Gutom na naman ako. Alright. Recommended dito sa Laview Mountain Resort. Alright mga penyo, tapos na tayo kumain sa Laview Mountain Resort. Mayroong cafe, restaurant, saka resort. Merong pool, tapos merong kwarto. Kung maliligo kayo dito, uupa kayo ng kwarto, ng mga rooms. Siguro half price 8 to 5 PM. Kita. Thank you. Tara na. Alright. Balik ko na tayo sa amin tomorrow. Bali day ko ngayon. Today is Thursday. Malapit lang siya dito sa KM90. Pag lampas mo ng KM90, ito na yung Laview. Makikita nyo na. Alright, balik tayo sa ating topic. Awat na sa shifting. Wala nang umakit tayo. Ang ganda ng shifting. Kung tama yung shifting nyo sa dito sa motor na to, ang ganda, ang lambot ng
quick ship ko. Ang ganda niyang i-ship. Tingnan naman. Ang ganda niya i-ship niya. Confidence tayo na maganda yung takbo, although nasa 56 km pa lang yung natatakbo natin. So check natin sa next change oil after 6 months kung maganda yung langis ba. Tinanggal natin sa engine, tingnan natin kung malapot ba or malamnaw or parang tubig, ganyan. Katulad ng tinanggal ko dito sa 6 na to, so hindi ko alam yung langis na nilagay nila, kaya ito yung i-review natin. Yan, alright mga pengat, tingnan nyo yung response ito. Lumalandag yung mga pahingawang motor natin. Mas maganda yung langis na to kaysa sa gamit ko nakaraan. Overall performance ng Amstel TNW40 100% fully synthetic. Yung oil na ito ay made in USA. Tapos ang shifting nito, performance good na good, from 30 minutes to 1 hour. Okay na okay yung performance, malakas ang hatak. Kahit siguro magbabad tayo ng sa long ride, okay na okay. Kasi ako ito kasi puro bangkingan, logger ng logger. Pag nag-logger tayo, mas mainit ang engine kaysa sa long ride. Long ride kasi laging naka 6 gear tayo, 5th gear or 6th gear pag long ride. Panalo. Ano yun per 70 km or 100 km, sakto na sa pag-uwi ko 100 km. Okay yung langis na to, sulit na sulit. Lagay yung langis na to, Amstel TNW40. So sakto sa mga big bike yung performance nila. Magsasataw tayo yung customer natin ng Maruti Sprocket. Ito yung motor natin. So tingnan natin yung likuran kung maputik. Sakto, hindi na siya maputik kasi nga may rear fender tayo. So first of all, shoutout kay Matapesa, si Boss, ako CJ ng Tanay Rizal. Isang solid na subscriber natin sa katropa, laging nagwawat sa ating YouTube channel. More power sa iyong motorcycle shop. Siyempre mga pengo, shoutout natin ang ating grupo na walang rides. Isang taon may na hindi ko na sila nakasama at namimiss na natin. So di na masyadong active ang rides namin ng R15 Marikina and Rizal. So wala din kayong shoutout ko kasi hindi man sila nagwawats dito.
Si Boss AJ lang talaga nagwapas dito. So salamat Boss AJ sa suporta. Kahit na hindi ganong kalakas ang ating vlog. So ito yung mga pahingo, yung ating nagpapashoutout customer natin ng Maruti Gold Sprocket Set, Vince Maghakot from Isabel Leyte. Yan, ito yung ano niya, R15M. Yan, so sok na sok ang ating Maruti Sprocket Set sa ating Yamaha R15M, or tawag ng iba version 4 ng R15. Yan, nilagay pa nga sticker dun sa may ano yan sa may chain guard. Yan, ang ganda no, kitang kita kasi nga light yung swing arm nya, kitang kita na silver tapos gold. Wow, pogi. Alright, shout out kay Vince Maghakot ng Isabel Leyte. Gumagalaw to, yun ang pangit dito. Yan, alright. Alright mga pingo, so na-ride natin 75 km. Tapos ang fuel consumption natin ay 19 km per liter. Medyo binira ko ng konti, pero kapag ano takbon chill lang, mga 20 km per liter yung motor na to. Not bad para sa super sports bike. Yun lang mga penyo. So nasoutout ko na yung nagpapasoutout, and masabi ko sa langis na to, perfect sa isang perfect sa isang big bike. Good na goods. Pero bibigyan ko kayo ng review pag naka 1,000 km na tayo. So kita-kits ng after 3 months. Bihira ko kasi gamitin to mga pahinga na. Every gear okay na okay. So yun lang mga pahinga. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye.